Mga kaibigan, magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw na ito ay taos-puso po ako na sumusuporta sa gawain doon sa EDSA. Kaya nga lang, hindi po ako makakarating dahil sa napakalayo ko pong lokasyon, mga kaibigan. Ngayon po, sa mga kabataan na nakikinig at nanonood sa video ko pong ito, mga anak, suportahan po ninyo ang ginagawang kilos protesta para sa mga magnanakaw. 3 taon pa tayong magtitiis. 3 taon tayong maghihirap dahil yung mga ginagawa doon sa itaas ngayon, yung pagpapapalit ng leadership doon sa Kamara, ay cover up lang po yun. Hindi po yun makatotohanan dahil, mga kaibigan, ang ginagawa nila ngayon na investigasyon ay patungo po kay Rodrigo Duterte. Yun po ang nababasa ko po. At yun din po ang sinasabi po ni Attorney Rowena Guanzon. Hinahanapan ng butas ang mga diskaya ni Terry Ridon, yung isang congressman sa Kamara, sa paggigisa sa kanila. Mga kaibigan, ang ginagawang kilos protesta ngayon sa EDSA ay siya pong pasimula ng pagbabago ng Pilipinas at sa leadership nito. Sapagkat kung hindi tayo tutulong, magwalang kibo lang tayo, magkibit balikat lang tayo, mga kaibigan, babagsak, lulubog na ang Pilipinas. Aasa na lamang tayo sa puro utang, pagkatapos kukurakutin na naman ng mga nakaupo, mga mahal ko pong mga kababayan. Mga kabataan, kasama nyo po kaming mga matatanda na mga ina at ama ninyo. Ito po ay para po sa inyong kinabukasan. Youth leaders, simulan nyo na po. Sorority, fraternities, mga volunteers, samahan nyo po ang mga nandoon sa Lunita, yung mga malalapit sa dakong yan. Sapagkat ito po ay para sa Pilipinas, para sa inyong kinabukasan. Kailangan na pong maalis po sa pwesto si BBM. Dahil si BBM po, kinukonsinti niya ang mga magnanakaw. Sinabihan pa tayong mahiya naman kayo. Tayo pa ang sasabihan ng mahiya, samantalang siya ang ulo ng Republika ng Pilipinas at siya ang nagririnda sa mga congressman. Pero bakit pilit na inililihis ang mga investigasyon na nangyayari ngayon sa kasalukuyan? Mas gusto nilang idikit ng idikit, gawin nilang panangga o bulletproof si Pangulong Duterte, yung nakarang administrasyon, sa kasalanang billions ang kanilang mga ninakaw sa ating bayan. Kaya kailangan na pong mapanagot sila, mga kababayan. Tulungan po natin ang ibang mga tao na naroon na nagsasakripisyo para sa kinabukasan ng ating bansa. Hindi po ito pansarili. Hindi po ito pansarili, kundi pang majority for the Filipino people, mga kaibigan. Sikat na po ang ating bansa. Sikat na sa mga dayuhan, mga kababayan. Sa papaano naging sikat ang ating bansa? Sikat na ang ating bansa dahil sa pagnanakaw ng ating mga opisyal sa gobyerno. Ang baba na po ng
tingin sa atin ng international community. At baka sa susunod pang panahon, mga kaibigan, ang Pilipinas ay hindi na rin pagkatiwalaan sa pagpapautang dahil laganap na ang iskandalo na ang lahat ng proyekto na ipinapatupad ay nagiging multo na lang. Kaya, mga kaibigan, panahon na para ipagsigawan sa buong bansa, magkaisa tayo. Sa panahong ito, magkaisang diwa tayo sa ating panawagan, mga kaibigan. Tulungan natin yung mga nasa luneta. Magkaisa tayo laban sa korupsyon. Ngunit kung hindi maalis ang isang pinuno ng bansa, mananatili at paulit-ulit tayong bibiktimahin at gagahasain ang pera ng taong bayan. Kaya sa araw na ito, simulan po natin ang pagbabago. Huwag na nating hintayin yung 3 taon pa na pipili pa tayo ng Pangulo. Sapagkat kung hihintayin po natin ang 2028, ilang billions pa, ilang trillions pa ang mawawala sa kaba ng bayan. At kung wala nang tiwala ang ibang bansa sa atin, saan tayo pupulutin? Yun nga, papaano na tayo? Papaano na kayong mga sumusunod na henerasyon? Papamahal na ng papamahal po ang mga bilihin. Hindi na ito magmumura. Ngunit ang kinikita po ng tao ay hindi sapat sa kanyang pangailangan sa araw-araw, lalong-lalo na po yung simpleng mga manggagawa. Hindi po tayo nakakasabay ang ating ekonomiya. Lubog na tayo sa utang 17 trillion na. Pakaisip-isipin po ninyo, 17 trillion na po yung pagkakautang natin, mga kababayan. Kaya lumabas na tayo. Dahil kung mananatili lang tayo sa isang tabi, wala tayong pakialam, apektado ka pa rin kahit anong gagawin mo. Apektado pa rin ang mga anak mo hanggang sa susunod na mga apo mo. Subukan din nating umangat ang Pilipinas dahil deserve natin na maging maginhawa din, makatikim din ng kaginhawaan ang ating mga anak. Kayong mga anak, kailangan din ninyong maranasan ang maginhawang bansa na kung saan lahat ng mga serbisyo nito ay magaan at mura at libre pa ang iba. Katulad po ng Germany, mga kaibigan. Lahat sa healthcare nila, lahat libre, walang bayad. Pati na rin po ang